mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang nito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat at ang tanging kaibigan, nina Lourdes Hilario at pamilya, Rian Sabayon at pamilya, Bernadette Alcauce at pamilya, Dr. Mar at Marie Valentin at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Dr. Abexay Banag at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Mariel Taquerol at pamilya, Edgardo at Aida Cunanan at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Rosalita Mendoza at pamilya, Red at David de Leon at pamilya, Aida Resurrection at pamilya, Alicia Arcega Villacruzes at pamilya, Nina Ligoram at pamilya, Toret Evelyn Salazar at pamilya, Celine Dominic Nicolas, Janet E. Pascual at pamilya, Vicky ng ADB Community, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Bishop Dennis Villarojo, Reverend Father Otino Pensuli, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Amado Cristina Villadon at pamilya, Leticia Tarlac at pamilya, Aurora Silungan at pamilya, para sa kaligtasan ni Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Edna de Guzman at pamilya, George at Vincula, Camila Joaquin at pamilya, Pini Villanueva at pamilya, Oliver at Sheila Bernabe at pamilya, Jen Tamari at pamilya, Rowena Villardo at pamilya, Arman at Eddie Lisma at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, June at Doris Pinahera at pamilya, Pedro Moradas at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Denny G. Punag at pamilya, Gaspar at Susan Tumali at pamilya, Gilma John Linden, Emelita de la Cruz at pamilya, Reynante Ilavo at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Ivy Lorena at pamilya, Dr. Katrina Morera at pamilya, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Jaime Joel Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Ivon Guimara at pamilya, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Maria Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Maycong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Marikina Hospital, Skyline Hospital at Quality Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkala ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod at San Jose del Monte. Para sa kagalingan nila Evelyn Suacito, Eloisa Villamil, Ellen Ferrer, Richard Carigo, Buena Rizal, Johan Perez, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Maria Gitus, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia G. Ronquillo, Marian Maravilla, Chelo Del Mundo, Jodit Santiago, Lito Soriano, Timoteo Rivera, Adola De Leon at pamilya, Idan Gaina Ambunan, Leonardo Breda Tirolie, Mackenzie Ray Paredes, para sa kanyang karawan, at para sa kapayapaan ng kaluluwa nina Ricardo Ceredonia, Bibiana, Gil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Josep, Gedora, Alejandro, Sofia, Ulita, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Felino, Romeo, Ricardo, Gloria, Conrado, Romana, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at hindi na mga namayapang lektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaliglang ng kanang Diyos, kaya lumulog tayo sa mawing Panginoon na nagpapatawad sa atin ang lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapagalian mga makasalalay magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluglo ka sa kanya ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga panirihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ang bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas.
Kaming pinatawad at binuhay para mapapili ko kailanman ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalan ay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Budiya at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinala, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at natatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at tumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Lycia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya bumagta sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhig sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain nito, kumaya kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos para ngayon siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tiwa. Purihin ang lahat ng Diyos para ngayon ngayon siyang malugod. Ang Panginoon ay ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos para ngayon siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, dating tapat, kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos para ngayon siyang malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyo malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo ay sa sanlibutan, ibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang alipingigit kayo sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ang pagpapakilala ng ating Panginoon bilang ang siyang dapat na sundin ng lahat ng mga tao. Kaya nga po ang ating Panginoon ay nagsasalita hindi lamang sa ganang kanyang sarili, kundi ang kanyang sinasabi ay para sa kabubuti ng bawat isa sa atin.
Kaya nga po tayo bilang mga kaibigan ng ating Panginoon, bagamat tayo dating mga alipin, na ngayon tinuturing na bilang kaibigan ng ating Panginoon, subalit lagi natin tatandaan, hindi natin kapantay ang ating Panginoon. Kaya nga po sabi niya, inari lamang tayo bilang inangko na anak ng Diyos. Pero kailanman, di natin po pwede maging kapantay sa kapangyarihan at karangalan ang ating Panginoon. Sapagat ang Diyos ay Diyos pa rin at tayo mga tao pa lamang din na masasabi. Kaya nga po sinasabi sa atin sa mabuting balita, nararapat lamang na sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Nang sa gayon, masunod natin ang nararapat para sa ating kapwa at maipakita natin ang ating pagtalima bilang abang alipin at kaibigan ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, nagpapakilala lamang ito kung kanino tayo kabilang. Kaya nga po alam natin, kapag kapulong natin, meron pong sinasabi yung mga tao, kapag po meron silang iniidolo na mga artista, no? Kaya nung araw, kapag kayo mahilig kay Dora Honor, ang tawag sa iyo ay Norania. Kapag mahilig ka kay Vilma, Vilmania. Kapag mahilig ka doon kay Sharon, Sharonia, no? Kaya nga po nung dati, pati mga artista, binibigyan pa ng kanyang tagurin, no? Kaya po kapag halimbawa sinabi mong superstar, alam mo si Dora Honor yan. Pag sinabi mong megastar, alam mo si Sharon yan. Pagka sinabing star for all seasons, alam mo si Vilma Santos yan. Pero mga kapatid, ano ang taguri para sa atin? Ang taguri para sa atin, hindi tayo Duran yan, hindi tayo lamang Vilma yan. Di lamang tayo Sharonian lamang, kundi bilang mga Kristiyano, tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po yung ating tagurit na Kristiyano ay nagmula sa pangalang Kristo. Kaya nga po kung tutusin, hindi naman talaga pangalan yung Kristo, ito rin ay tagurit para sa ating Panginoon. Sapagat sa wikang Griego, ang tawag ay Kristo, pero sa wikang Hebreo, ang tawag ay Mesiyas, na iisa lamang ang ibig sabihin, ang pinahiran ng langis. Kaya nga po nung araw, sino bang pinapahiran ng langis? Yung kung tinatalaga bilang isang pari, bilang isang hari, at bilang isang propeta. Sila yung mga pinapahiran ng langis sapagat meron silang misyon na gagampanan sa buhay at para sa sambayanan. Kaya nga po tayo bilang mga Kristiyano, tayo rin ay tagasunod ng ating Panginoon, tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Mesiyas. Kaya nga po tayo ay tinatawag na Kristiyano sapagat ang sinusundan natin, hindi lamang mga idolo natin na mga tao dito sa lupa, hindi lamang mga artista na iniidolo natin dito sa lupa, kundi ang talagang sinusundan natin sa ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po hindi naman masama na ikay maging fan ng ibang mga artista. Hindi naman masama na ikay umangak sa iyong kapwa-tao. Pero ang lagi natin tatandaan, ang tangi natin sinasamba ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya kung tayo ay alipin at kaibigan ng ating Panginoon, siya ang ating sinusundan, siya ang ating kinikilala. Kaya nga po kapag po sa buhay natin, ang sinasamba na natin ay salapi, nakakalimutan na natin ang ating Panginoon. Kapag ang sinasamba na natin, yung iniidolo natin na mga tao dito sa lupa, nakakaligtaan na natin ang ating Panginoon. Kapag ang sinasamba natin, yung mga ari-arian natin, o kaya naman, kapag sumasamba na tayo sa kapangyarihan at katanyagan, nakakalimutan na natin ang dapat na tunay na pag-alayan ng lahat ng mga ito. Kaya nga po, ito rin ay galing mula sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayo tinatawagan ng ating Panginoon, huwag sana tayo maging malilimutin. Huwag sana tayo makalimot na mayroong isang Diyos na dapat nating sinasamba, na mayroong isang Diyos na ating sinusundan. Kaya tayo tinatawag ng mga Kristiyano sapagat tayo tagasunod, higit ng kanino pa man, kundi tagasunod tayo ni Kristo, tagasunod tayo ng ating Panginoon. Sapagat ang sabi nga sa ating banal na kasulatan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, makikilala natin ang Diyos Ama at madadama natin ang pag-ibig ng Espiritu Santo na nagbibigkis sa pagitan ng Ama at ng Anak. Kaya nga kung tayo tagasunod ng Diyos, tayo mismo ay kakikitaan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, ano ang sabi sa atin ng ating Panginoon? Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kaya kapag tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi naman palagi masaya, hindi naman palagi may mga magagandang eksena.
may mga pagkakataon, uusigin tayo maging ng ating kapwa. Kaya alam natin sa kasaysayan ng maraming mga santo, sila man ay nagbuwis ng buhay, sila man ay inusig ng dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po hindi man naging kaaya-aya yung naging buhay ng ibang mga santo dito sa lupa ng dahilan sa pag-usig, pero ang kapalit naman nito ay ang korona ng kalulatian sa buhay sa kanila, sapagat ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng karangalan na walang patumangga. Kaya nga po ang sabi sa atin, kapag ka po tayo sumusunod sa ating Panginoon, hindi palagi ay higaan ng rosas. Ang lagi nating tatandaan, kahit ang rosas may tinik-tinik. Kaya nga po sa buhay natin, magdaranas din tayo ng paghihirap sa pagsunod sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ang kapalit naman ito ay walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin sa mabuting balita pa, tutuparin nila ang salita niyo kung tinutupad nila ang aking salita. Kaya nga po nakasalalay tayo, hindi lamang sa salita ng tao. Ang pinagsasalarayan natin, yung salita ng ating Panginoon. Kaya kapag tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos, tumutupad tayo ayon sa kabutihan. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ay tinatawagan ng ating Panginoon, sana sa bawat sandali ng ating buhay, makilala tayo, hindi lamang bilang mga umiidolo sa ating kapwa, kundi makilala tayo bilang tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga po, pagdating ng panahon, ipagmalaki natin, di lamang tayo mga Bilmanians, di lamang tayo mga Duranians, di lamang tayo mga Sharonians, kundi tayo mismo maging mga Kristiyano sa taguri at sa pamumuhay. Maging tunay na mga Kristiyano na nagsasabuhay ng pananampalataya sa bawat sandali ng ating buhay. Nang sa gayon, makilala nga tayo bilang alipin at higit sa lahat ay kaibigan, kapamilya ng ating Panginoon. Mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang anak mula sa mga patay, at dahil dito'y nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok at sa bawat pananglitan ng ating puitutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na sa Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang kanin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpong kagalakan sa ating pananampalataya, kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinaninilayan ang inihahandog na Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, sinirang mo kami upang makasalo mo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap, bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamagitan ng pagpanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa purihan niya karangalan sa aming kapanginabangan at sa buong sambayanan niya karangalan. Ang madaming inikta, tanggapin mo at taludan ang mga ari ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong pangingat at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kalubog walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong pinagdiriwang paghahari ng Mesiyas, ang maabong tupad at tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aayos ng anak mong kinalugdan, ito ang nilugatit ng dating pag-aaray. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihahain sa iyo upang kami ay matubos. Siyang damban at paring nag-ahandog, siya pa rin ang upang handog ni Bilubon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng katakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang nabarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya ginawa noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, Cardinales naming Obispo at ng Tanang Kapalian. Panalahanin muli ng mga kapatid namin na hinggay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na makagustuhan at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa lahat.
Salan ka, kasala sa amin, at magwaligid pa, hintulot sa puso, at iyayaho kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan mapagkailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kaniyang bigay. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ang salot na ito at kung paano masusukpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglikuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga pinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay ng nagbibigay ganap. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Na kami mangindaran na kinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon. Mapagpala ang Ama, kasi mo kami ng mahal na pagpapala, kaya lamang sa pamamagitan ng Amen, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo anak mo. Pakundangan sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalulatian sa langit. Inilig namin ito sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mapalagi nawas sa atin. Amen.